Hello, hello! So, ayan yung ganap namin ng Saturday. Nagluto lang si Glenn ng inasal, tas sinigang na baboy. Tapos pumunta kami kila Ate Ses, nagbanding lang, kanya-kanyang luto, kanya-kanyang dala, tas chill-chill lang. So, sa mga nagtatanong at sa mga hindi naman nagtatanong, so i-share ko sa inyo. So, first time ko palang mag-abroad. Wala akong kakilala dito sa Canada. Pangalawang work ko to sa buong buhay ko. Yung first work ko is dun sa Pilipinas na 7 years and 5 months ako. Yun lang yung naging work ko doon. Pharmacist ako sa Pilipinas at saka store supervisor. So, yung time na magka-Canada ako, wala akong idea about sa lugar na pupuntahan ko. So, ang lagi ko nasa isip parang, basta tayong importante mapunta ako sa Canada. Di ko alam, meron palang may mga lugar palang Toronto, Ontario, Alberta. Yung talagang nag-a-apply na ako, dun lang ako nagka-idea na mas maganda pala sa lugar na ganyan, ganyan, mas maliit pala yung tax. So, meron palang pagkakaiba kahit na nasa Canada ka na. So, dito napunta ako sa Alberta. Sabi nila, ito daw yung pinaka-okay na lugar sa Canada. So, totoo nga kasi mas maliit yung tax. Tapos, dito kasi sa lugar namin guys, dahil malayo kami sa sobrang city. Syempre, mahal yung mga bilihin. Pero, compared nga sa ibang mga nakikilala ko sa ibang lugar, maganda na raw dito. Lagi ko nasa isip na nang importante mapunta ako sa Canada. Kahit saang lugar ng Canada. So, nung time na yun guys, yung dumating na yung visa ko, sinabi ng amo ko na yung lugar na pupuntahan ko is ganito lang karaming tao, maliit na lugar lang, sobrang layo sa city, ganun. So, ako sinerch. So, nung time na yun guys, natatakot ako. Sinabi ko dun sa amo ko, takot ako kasi first, pati sumakay ng aeroplano. As in, first time ko lahat. Kahit domestic flight, hindi ko pa na-try. So, nung time na yun guys, sobrang as in, kabang-kaba ako sa airplane. As in, hindi ko alam yung gagawin ko. Pero nilaksan ko na lang yung loob ko. Kahit sobrang layo, ang dami kong yung palipat-lipat yun. Pero as in, sumusunod lang ako sa flow ng tao. So, pag yung nag-abroad ka, talagang kahit mahina, parang lalakas na lang yung loob mo. Kasi gusto ko to. Parang ginusto ko to, kaya dapat kakayanin ko. Laging ganun yung nasa isip ko. Pag may gusto ka talaga, parang bigyan mo ng time yung sarili mo na mag-effort ka. O ibibigay ni Lord pag para sa'yo. Pero syempre, kailangan mo rin mag-effort. Paano kung gusto mong mag-abroad tapos wala ka namang ginagawa? Diba? Hindi naman agad ibibigay ni Lord na gusto mo yan, okay. Parang ganun. Na-realize ko lahat yun nung time na nag-a-apply ako na parang kailangan mo talaga ng effort para makapag-abroad. Akala ko nun parang kailangan may tumulong sa'yo para makapag-abroad ka. Hindi pala ganun. Nakakatuwa lang na parang wala sa isip ko mag-abroad. Nung nagkaanak lang ako sa naisip na sige nga, itry ko. Pero kung hindi ko tinry, nandito ba ako? Diba? Hindi naman. Kumbaga parang kung wala kang ang gagawin, hindi mo matutupad yung pangarap mo. Syempre, andyan si God, pero ikaw pa rin yung gagawa para sa sarili mo. So, yun lang guys, na-realize ko lang. Thank you for watching. Babush! Bye!